breakthrough living na ito, bakit may ganito. Then, ang may nag-sponsor pa po, so sabi ko, gusto ni Lord na mag-attend ako. So, yung breakthrough living po is kakaiba talaga. Ang gagaling po ng mga speaker. Then, nung una, medyo hindi pa ako masyadong affected. Pero as hours pala, bawat paglipas ng oras, habang tumatagal, parang nararamdaman ko yung lalim ng breakthrough living na yun po. Yun po yung time kung naalala niyo po na nakasirkel tayo. Tapos, may mga lumapit, binubulungan tayo, sabi niya, nakakintal ko sa isipan ko, at palagi ko pong naririnig during time na parang po akong punong-puno ng problema, feeling down, pumapasok po sa isip ko yung mga bulong, Sister, I love you. Mahal kita, love ka ni Lord. Yes po, kaya pagka time na feeling down po ako, pumapasok po sa isip ko ang mga yon. Kaya tuloy lang po kay Lord. Lagi ko po naiisip na mahal ka tayo ni Lord. Lalo po ako na dumadanas ng napakabigat ng problema. Pero sabi niya, hindi po halata kasi nandiyan si Lord na laging gumagabay sa atin. Pakiramdam ko po, nung mga, sa madaling salita po na madaling pagpapaliwanag, ramdam ko yung pagkilos ni Lord na parang bata na gustong lumakad, nadapa, tumayo, lumakad po ulit, nadapa, nasaktan, pero tumatayo pa rin po. Nandiyan ang magulang niya na hindi siya kinwestiyon, pero gumabay po. Ganun po si Lord sa atin at ganun din po tayong mga magulang ni Buba. Patuloy natin na inaakay ang ating mga anak. Kaya yung mga narinig ko pong bulong, na-inspire po ako doon. Yung mga bulong na nagbibigay pag-asa. Yun po ang nagiging parang guiding principle ko po ngayon. Umasa na may paggawa. Umasa na tutulungan mo din yung sarili mo, hindi lang po puro asa. Kaya sa isipan ko po, naalala ko yung palagi sinasabi ni Pastor, habang buhay may pag-asa. At ang pag-asa niyo po ang nagpabago sa akin. Umaasa ako na palaging may pagbabago po. Kaya bilang panuntunan ko po, pinagsisikapan ko pong maisa buhay. Ang isang linya na ang sabi ko nasa Diyos ang awa, nasa